ang Pilipino matatag at alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong pagkadismaya, galit ng dalawang Duterte, si Mayor Basti at si Tatay Digong, sa nangyayaring hindi maganda ho sa Hakbang Maisog Rally sa Bustos, Bulacan na hindi nga po natuloy dahil hinaharas, ginigipit ng Marcos admin ang naturang pagtitipon ho sana kagahapon. Alam niyo po mga kabisdak, tayo dito sa Bisdak Pilipinas, saksi tayo kung gaano ho sila katuso, kung gaano po sila kadesperado sa Hakbang Maisog. Takot ho talaga sila dito para sa akin. Na para bang pag nagsalita na ho si Tatay Digong, mayroong kaganapan ng mga Duterte diehard supporters, ay katapusan na nila sa kanilang panunungkulan diyan sa Malacanang, na para bang aligaga ang mga ito, hindi maintindihan ang kanilang mga sarili. Pero yung ginawa ho nilang pangbababoy at panarantado sa mga organizer ng Hakbang Maisog sa Bustos, Bulacan, ay ipinapakita lang ho nila na sila ay diktador, sila ay mga balat sibuyas at takot sa mga nagkikriticize sa kanila, at higit sa lahat, meron silang mga itinatago na ayaw nilang malaman ng sambayanang Pilipino kung ano ho ang nangyayari sa ating bayan. Pero anyway, nangyari na ho nangyari. Pero para sa akin, hindi naman ho yun nakakasama sa Hakbang Maisog. Mas nakakabuti pa nga ho yun eh. Dahil mas maraming mga Pilipino ang susuporta sa Hakbang Maisog at maraming magagalit sa bangag admin na ito. Basahin ko po muna itong banat ni Mayor Basti bago po natin pakinggan yung video ni Tatay Digong. Ayon po kay Mayor Basti dyan, mga kabisdak, the actions taken by the administration against the scheduled hakbang ng Maisog Peace Rally in Bulacan today is a clear violation of the people's right to peaceful assembly. What they did has only proven once again that they do not respect the Filipino people. This will not silence us, but rather this will inspire us even more to continue to fight for transparency, accountability, and against any form of oppression by this current administration. We shall continue to protect the Constitution. Ganun naman ho talagang Pilipino, mga kabisdak eh. Pag nasasaktan, ay lalong lumalaban. At ang mga Pilipino, sawang-sawa na ho sa mga nanggigipit eh. Hindi na uso ngayon ng sa Bisaya ba, dinaog-daog, ginigipit. Talagang kailangan mo na hong manindigan sa mga panahong ito. Dahil nakakatakot ho. Pag tayong mga ordinaryong Pilipino ay kinikitil, pipigilan yung malayang pamamahayag, yung freedom of expression at freedom of speech ay sinusuppress na nila. Putya, ano po ang mangyayari sa bansang ito? Wala ng check and balance. Dahil pag may mag-criticize sa kanila, ginagawa ng kasalanan, pinapakulong, hinaharangan yung mga activities. Kasi nga, yung mga speaker ng Hakbang Maisog,
ay palaban. Talagang maisog, may hugot, may pinaglalaban, may sins. At totoo yung mga sinasabi. Iyon yung mga isa sa kinakatakutan nila. Takot sila malaman kung gaano sila katuso, kung gaano sila katarantado sa kanilang panunungkulan ngayon sa ating bansa. Takot na takot sila talaga diyan. Ayaw nila na mahubaran ang kanilang tunay na pagkatao. Ang tanong, tatagal pa kaya ang Marcos admin sa kanilang panghaharas at panggigipit sa mga nagkikriticize at mga oposisyon ngayon? Pakinggan po natin si Tatay Digong dahil ito warning sa mga ipal, mga pulpolitiko diyan sa Bustos at mismo yung gobernador ng Bulacan. Ako, yari po kayo ni Tatay Digong, tutuluyan ho kayo dito. Pakinggan po natin ang birada ni Tatay Digong. Ang Pilipino matatag at alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Ito naman ang gusto namin, mapayapa lahat ang mangyayari. Alam mo, hindi kami binibigyan, nakakatawa nga hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Alam mo, nasa konstitusyon yan, mabigat yan, to peaceably assemble for redress of grievance. It is a constitutional right of everybody. And you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan. Correct. At, ang hatol niyan is dismissal from the service. Yung mga mayor, baka hindi niyo alam yan. Mabigat na parusa yan. Sa konstitusyon yan eh. Kaya magdadalawang isip kayo. Lahat ng tao. Ako, dumaang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos, hindi tatagal yan. Balang araw, bababa yan ang kaso ninyo. Sarili ninyong sakit ng ulo. It's up to you. It's up to you. Bahala kayo. Makinig kayo, okay. Pag hindi, okay rin. Pero ang consequence ng ginagawa ninyo, mabigat yan. Ayan ho, mga kabisdak. Dismissal ang parusa sa mga mayor, gobernador na hindi ho nagbibigay ng permiso sa mga ganitong klaseng peaceful rally. Mabigat yung sinabi ni Tatay Digong na itong si Dayunyor hindi natatagal. At kayong mga mayor dyan, gobernador, talagang sasama kayo dyan kay Dayunyor. Madidismiss kayo sabay-sabay dahil sa pagiging ignorante ho ninyo sa batas at pang-aapi at panghaharas sa mga ordinaryong Pilipino. Ito ay maliwanag na paglabag sa karapatang pangtao sa malayang pamamahayag. Tanong, hanggang kailan na lang ang Marcos administration?